pwede. Grabe naman to kumuha ng video. Sige, Sister Jaya. Yan, yung word ko lang po yung sa millennium. Sabi doon, yung millennium, natawag rin siya na regeneration age. Kasi, kaya tinawag na regeneration. Kasi sa time na yun, nabago na, tsaka pinalitan na yung nalinis na ng Diyos. Sabi doon, yung pakibuklan po sa Isaiah 65, 17. Baka mo. Brother Freddy. Sino? Kaya ano? Kaya. Okay. For behold, I create new heavens and new earth, and the former shall not be remembered, nor come into mind. Yun, sabi nila, ba yung millennium nga, tawag nga siya na regeneration. Kasi di ba yung sabi doon, yung sa millennium nga, meron doon, tinatawag na millennium reign. Yung nag-ahari doon si Christ, tapos kasama niya yung mga bride. Yung tawag ko kay Christ, yung Lord of Lords. Tapos, kahit sa mga bride naman, Kings of Kings. Yung tema nila, iron. Ibig sabihin, di ba sa Tagalog na kamay na bakal. Pag Alam ko. Sumunod sa papa na. yun yung tungkol. Pamanong bakal. Sorry. Iron brand ba yun? Authority, power. Ano ba yan? Wala tuloy. Pag may nagkasala nga doon sa time na yun, yun yung papatayin. Papatayin sila. So sabi doon, meron dong ship group. Yung ship group na yun, sila yung galing sa tribulation, sila yung mga survivor doon. Sabi, sila din yung mga tumulong sa mga mananampalataya nung pinutusin sila ng sabi doon, yung sa time ng millennium, yung mga isilang na bata doon, mabubuhay sila na 1,000 taon. So sa time na yun, pakibuklat po sa Revelation 20 verse 2. Revelation 20, paano? 20 verse 20 verse 2. Sino babasa? 20 verse 2. Which is the devil, and bound him 1,000 years. Yun, sabi doon, di ba si Satan nga, kukulong nga siya na 1,000 taon sa Revelation 20 verse 2. Sabi doon, so after, pagkatapos ng makulong, papakawalan din siya, tapos may mga madadaya nga doon, madadaya siya. Tapos yung ba yung sinasabi sa Bible na yung sindami ng buhangin, yung malalim. Pinalabas ka gabi yun sa TV. Alin? Meron tayo dito. Hindi, kayo. Teka, Simon, ayan. Doon sa loob. Hindi lang ka na
Yan sa loob ng ano. Ano, yung i-share ko po yun dun sa Giant, sa Genesis 6:1, 4 tsaka 5. 1 as taknaw ng salon ng 4 tsaka 5. Sabi doon, yung Hebrew ng Giant, ano, Nephilim, kung babasahin niyo yung ano, Good News Bible, yung bagong, tama, Good News Bible, ano, nakalagay talaga dun sa verse 4 na there were Nephilim in the earth. Nakalagay po doon na yung, kasi sabi doon yung Hebrew nung ano, nung giant is Nephilim. Sabi ba? Yung giant. Yung Hebrew niya, sulat niya. Dagdag ko lang din kasi naalala ko yung ano, yung word na Nephilim, nung tinuro sa amin, yung kasama nila Pastor Marlon, yung nakipag-debate kay Pastor Sally. Sabi niya yung Nephilim daw, yung Nephilim, sila daw yung ano, lahi sila ng mga hindi, kunwari sugatan mo sila, gumagaling din agad. Sabi niya yung Antichrist, kasi yung turo niya is pre-rat revelation kasi yung turo. Yung rat daw ni Satan, kasi di ba kung may rat ang Diyos, may rat din ni Satan. Sabi niya doon yung Antichrist sa Revelation, yung lahi niya Nephilim. Parang ano, nakuha pa niya yung ano, genetic yung mga giant. Tapos ayun, kumbaga yun daw yung pinakalahi ng Antichrist, kaya mahirap daw siya patayin. Saan ba post na ito? Kasi yung Nephilim, kahit sugatan ko lang yun, mabilis lang sila gagaling. Tapos, may mga theologians na nagsasabi yung giant, ano sila, sila ng mga Polynesians. Pero sabi rin yung theories na yun, mali daw, para lang daw yun dun sa mga hindi na-inspired dun sa ano, o yung theories na yun, hindi siya inspired by the scriptures. Tapos, yung giant po, ito, nagmula talaga, before to ng flood, yung giant. Nagmula dun sa, kaya nagkaroon ng giant kasi, ito yung giant sumusunod kung ano, intermarriage. No, yung sa Genesis 1, yung nag-asawa yung sense of God saka sense of man. Ayun yung ano, yung Kainan saka Setay. Tapos, yung two bloods na yun, ayun yung nag-produce ng ano, ng giant, yung sa intermarriage. Tapos sabi doon, yung 5th to 7th generation, nasabi doon, yun sa generation ni Adam, ano, ayun yung dito, maraming numbers ng giants. At saka sabi doon, yung mga imagination nila, yung nasa isip nila is puro kasamaan lang. Kaya ang ginawa ng Diyos dun sa Jude 1 verse 14, ano, pinadala niya si Enoch. Diba sabi dun si Enoch yung unang sumigaw dun sa tumawag sa pangalan. Tumawag dun sa Diyos, sa pangalan ng Diyos. Enoch po. Na, diba? Enoch nakalagay. God sent Enoch. Enos yata sa taga. Prophet sa Elohim. Si Enoch. Enoch po, yung ano, sinunod ng Diyos para siya yung mag-prophesy sa mga giants niya kasi yung pag-iisip nila is puro kasamaan na lang. Tapos diba sabi sa Genesis 6:7, sabi doon, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping things, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Sabi niya, diba, sisirain daw ng Diyos yung ano, yung create niya, kaya ang dumating na Diyos yung flood. Next na nung Genesis 4 yung flood na. Tapos, yung descendants
galing sila sa descendants ni Kanaan. Na anak siya ni Ham, tapos dun sa nanay niya. Sabi dun, sino si Mrs. Noah? Si Mrs. Noah siya si Noah. Siya si Naak. Bale, ano po siya? Kanay. Ano ba? Kananay. Kainay siya. Kapatid niya si Tubal-Cain. Kapatid niya po si Tubal-Cain kay Sila. Na si Sila, ang second wife siya ni Lamech. Tapos, si Ada, ito yung first wife ni Lamech. Kasi si Ada, po siyang Setay. Tapos, di ba si Lamech, si Kainay. Sabi nung may dalawa silang anak, si Jabal tsaka si Jubal. Si Jabal. Shepherd siya. Tapos si Jubal. Pastor. Musical. Rockman. Basta lagyan silang Gumagawa naman pa rin. Sabi doon, si Jubal, nakuha po niya yung genetics ni Ada. Kasi kumbaga, siya, Setay siya kasi na-shepherd siya. Tapos si Jubal naman po, sa lahi ni Lamech na sila yung mga craftsman na. Preno, ang tawag nila. Opo. Sabi pa dito, si Kanaan, hindi siya giant. Pero sabi dun, bakit siya, kasi si Kanaan, di ba galing siya, kumbaga masama na rin siya, yung genetics niya is wicked na rin. Kaya, killer siya ni Noah. Tapos, yung mga giant, di ba, galing sila sa iba't ibang tribes ng mga Canaanites. Sabi doon, pagkatapos nun, yung Israel, nung piname na nila yung land ng Canaanites, kasi sabi na yung mga giant o yung mga tribes ng Canaanites, nag-migrate sila sa ibang lugar na tinawag na Kanaan. Tapos sabi doon yung Israel, piname na nila yung land ng Kanaan. Tapos inutusan sila ng Diyos na anak na sirain. Tambal. Kasi may guest speaker tayo na Dito ka na lang po. Sorry, wala kang grabe speaking. Ang report ko po Ang report ko po dito sa Temple of God. Meron nga daw po dalawang Temple of God. Kung una nga daw po literal temple, tapos isa spiritual. Yung temple nga, yung literal temple nga daw po ng Diyos, tayo nga daw po yun. Tayo nga daw po hindi nga daw po yung church talaga na ganito. Kasi nga, di ba, marami nga daw po church. Tapos yung spiritual temple nga daw po, yung nga daw po si Cristo. Tapos yung unang temple nga daw, may sukat nga daw yun. Tapos yung unang nga daw po ang sukat doon yung angel. Tapos yung pangalawa nga daw po na nagsukat doon yung propeta. Tapos yung temple nga daw, di ba, meron yung sukat niya katulad nga daw ni Solomon. Yung templo nga daw na yun, di ba, may sukat nga daw yun. Tapos sabi nga daw po dito, yung two prophet nga daw po, sila nga daw yung ministry sa huling panahon nga daw po. Yung sasabi nga daw dito sa Revelation 11:1, yun nga daw yung raise of the issues the temple of God. Yung 144,000, yung sabi nga daw po dito sa 144,000, di ba magsusunod kayo sa kanya pa. Yung sa Revelation 1 hanggang 12, 11:1, 12. Tapos dun sa yung first word, yun nga daw po ipapatay doon sa buong mundo ng
100 million. Tapos yung pangalawa nga daw na warrior nga daw papatay doon sa buong mundo na nga daw po yun doon sa 50 million. Si Satan nga daw po siya nga daw yung nangunguna doon. Tapos sa Revelation 3:16, tapos Revelation 16:19 hanggang 20, kung hindi nga lang natin ingatan yung templo na Diyos, gigibayin nga daw po yung templo nga daw po na Diyos, gigibayin nga daw po ni Satan yun. Kailangan nga daw po paggibayan nga daw natin yung templo na Diyos, kasi pag di nga daw po natin paggibayan yun, yung Satan nga daw po yung gigibayan. Akin po yung shirt ko na lang po type Jesus Christ Ministry. Sabi niya po doon, yung patriarchal training, kailangan natin yung training yung anak natin. Kailangan may assert authority tayo. Katulad ni Jesus. Tapos diba, katulad ni Jesus Christ, yung 12 years old na siya, diba, nakikipag-share. Tapos sabi niya po doon, ano nga po yung type bago ng ministry sa Kristo. Sabi niya po doon, di ba si Kristo nagka-carpintero siya. Tapos sabi niya, namumukpok nga siya ng pako dati. Tapos pagdating nga daw ng araw, pupukpukin nga daw ng pako. Di ba nung nasa krus na siya nga daw yung sa kahoy. Tapos yung sabi niya, yung dakilang kampintero nga sa lahat. Sabi niya, yung arkitekto nga, yung nga daw si Jesus Christ sa Ephesians 3:9. Tapos sabi niya po doon, siya nga yung naglalang ng sanlibutan. Ano lang, share ko yung sa book ni Brother Brad na sabi niya rito, yung si Enoch, type siya nung believers, yung sabi na magandang type sa mga elect. At kung mapapansin natin, si Enoch, siya, pang-anin sa lahi ni Adan, after mamatay ni Abel, si Seth, tapos dari kahit hindi naman sila dito Kainan, tapos si Mahalel, tapos si Jared, tapos so kasi siya, pang-anin si Enoch. So, with ha? Nito sila. Hindi, panganin siya na. Di ba may nito sila? Si Enoch. Si Mito sila, yung ano niya. Oo. Pagpito si Enoch tayo ng Niya. rapture. Yun, sabi doon, sabi ni Brother John, si Enoch, namatay siya sa 355. Diba yung solar year natin? Yan yung taon. At sabi niya pa rito, bakit sa lahat lang to yung sinundan niya mula kay Adam hanggang kay Seth, tapos sa kanya, hindi niya subukan yung Diyos, bakit hindi na-update, pero pagdating sa kanya, siya yung sabi na rapture, o sabi niya rito yung word na translation. Kasi sabi niya rito, si Enoch, yung paglakad niya sa Diyos, hindi lang siya uri ng ating pananampalataya, kundi sabi niya, meron siyang unique faith. Yan, meron siyang unique faith na kung saan, sabi nga dito, siya kasi yung sabi ni Brother Black, siya yung gumawa ng pyramid, pero hindi niya binalik kung yung ibig sabihin pyramid na yun. At sabi niya rito, nag-verse siya sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi niya, but without faith, it's impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of him that diligently seek Him. So sabi niya, kailangan ng isang
believer para yung tunay na believer, magkaroon na siya ng unique faith. So, yun lang. At dagdag ko na rin pala, yung booklet na Agape of Love, kailan na ilabas nito? Tandaan. So, bago lang siya, no? Pero nabanggit niya din yung, yung sabi nga yung pagiging Berean. Pero, sa sa booklet na to, yung Speak the Word, yung sabi niya rito, binanggit niya rito yung wise Berean. So, hindi lang pala dun sa booklet ng Agape, ito bagong year 2000. Sa word may nakalagay mo yung So, yung Speak the Word niya, sa lahat ng ginawa niya yung booklet, lahat, pangalan niya. Iwan from So, yan yung lahat sa ginawa niya mga booklet. Yan yung huli niya, bago yung i-finish tapos yung mga Agape of God. Kasi na-share na ni Brother Francis sa Sa question nila. Hindi may foolish Berean kasi may white Berean. Pagka-wise na. Nagabi ko at ayun sabi ko yung angels and men. So doon po, di ba alam natin na yung angels, yung Greek niya ay yung Greek niya po ay angelos and yung Hebrew niya po ay malak, means messenger. So yun po, di ba yung mga characteristics ng angels, angels are spirits. Makikita po yun sa Genesis 1, 1 to 2. Tapos angel are light. Sa 2 Corinthians 14. Tapos angels are stars. Sa Revelation 12:4. Yun po yung mga characteristics ng angel. So, doon po, yun po, sabi sa mga characteristics niya. So, do angels, all angels have wings? Sa question. Yun po, yung angels, may mga wings po sila, pero nagmamanifest po sila sa man. Ibig sabihin, yung example sa kay Abraham, yung pinitan siya ng 3 angels sa, diba, nasa tent siya, yun po. Example po yun na angels, men sila, pero wala silang wing, nakamanifest sila sa mga tao. Tapos, example po daw ni Jacob, yung nag-wrestle po siya sa tao din. So, po, yung example po yun. So, nag-wrestle po siya. So, angel din po yung manifest siya sa tao. So, sabi, may mga angels. Do angels have wings? Sabi po, yes, angels have wings. Kasi diba, sabi ni Lord, He can count the stars and name each of them one by one. So, ibig sabihin, lahat po ng angels may wings. And sabi ko doon, sa King James Version, meron pong tatlong name lang na mention sa Old Testament. Yun po si Archangel Michael, which means, means daw ng Michael, who is like God. Maturuan niya ako sulat. Si Gabriel, siya po yung God's hero. And then si Lucifer, actually, yung Lucifer, hindi siya name. Ano lang siya, in Latin lang siya, which means talaga light bearer. So, yun po yung sa King James Version na na-mention na mga angels name. So, do angels die? So, dun po. Angels actually, sa reference na book, si Mr. Thompson. Sabi niya, angels are immortal. Angels daw are immortal. Sabi niya, angels don't die because mga light daw sila, saka may mga particles sila na photon ay
nakalimutan ko ang word yun. Sa particle sila ng light na wala silang mass, wala silang gas, existence. So, ibig sabihin, hindi sila talaga namamatay. So, according to 5,000. Pero nung nag-visit po kami kay Brother Eric, sabi so angels actually died. Sabi ni Brother Eric, yes. Kasi sabi niya, lahat daw po ay mag-fade, pero yung word ni Lord, yung lahat na mawawala daw po, kasama na po yung angels doon. Pero sa pag-sharing namin kanina, bago po kayo pumunta dito, sabi po ni Pastor Fernando, sabi niya, angels die kasi di ba sa yung 1/3 na inulintikan, sabi ni Satan, di ba, na mamamatay, punta sa lake of fire. Yan, mamamatay. Ibig sabihin, may span yung angels. So, according to sa mga verse na sarap po. Tapos, yung angels have gender. So, according to sa sabi ng mga Renaissance, sabi po doon, kasi sa Zechariah, bali, literal po yung pag-alila. Literal po yung ano nila, na sa Zechariah, di ba sabi niya, dalawang babae daw po, nag-descend with wings like storm. Yung literal po nun, bali, sa time ng Renaissance, ano po yun, bali, in-interpret nila Paparehas kami ng chinelas may ni babae Joshua. talaga na Pati ni angel. Ate Rem. Pero actually, yung ano daw po, yung interpretation po nun, yung mga pagan churches, mga simple religious churches. So, pero, according to Revelation, actually, nakalimutan ko talaga lahat ng mga verse. Sabi niya, angels, hindi nagpapakasal talaga, hindi sila nag-multiply. Bali, fix yung numbers ng angels na kinreate ni Lord before the creation ng, before the creation. So, ibig sabihin, hindi sila nag-multiply. And yung 1/3 po doon, ay yung mamamatay, kasama sa sa lake of fire, and then yung 2/3 na yung God's angels. So, doon po nakikita natin na at saka paano daw po, nalinlang ni Satan, or nahila ni Satan yung 1/3 ng angels na yun, or yung ibang angels na yun. Kasi daw po, di ba, may scientific basis po yun. May scientific basis po yun. Na sa North Axis hindi ko po, kung saan po basta sa isang article, nabasa na wala siyang stars. Bali, whole lang siya, pero wala siyang stars. So, bali, yun po yung mga angels na ni Satan, bali nadala din sa, bago pumunta dito sa Earth. So, doon po, basta sa may scientific basis yun, basta sa Northern Axis part ng universe, na wala siyang star talaga, totally wala siyang star. Ibig sabihin, yun po yung 1/3 ng angels na nadamay ni Satan. So, then, yung mga ng angels, sila po yung servants, sila po yung tagamantay anywhere, may mga angels. Okay na po. Yung men po, tapos connection sa men, tapos ng men, bali sila po yung nagbabantay sa atin, messenger, sila po yung kingdom, ay sila po yung nagbabantay sa atin. So, next na lang po yung men. Left minutes daw kay Ate Shi. Guys, 5 Hello, hindi, Ay, gagawin mo. Uulan tayo. Take your time. Hindi, nakarang week pa kasi pinag-aaralan natin yan. Wala. Nagpatulong siya kay Badal. Yan talagang maganda nga sila. Hindi nila. Hindi kasi wala makita yung verse at lang. Nagsisikap talaga si Ate Shay. Ano ba yung teacher? Really? Dami niyang pinagtanungan eh. So, Logo. Oh! Ganda yan. Logo sa video natin. Patayin mo pa na yun. Mamaya mo, Jim. Hindi, mamaya.
talaga. Nakita pa yung taga-video eh.